dumako naman po tayo para hindi na uminit ulo ni Boss Mike dito sa Senado. Oh, yeah. Dahil ito pong Senado po ngayon ay si paring Win Gatchalian na po ang pumipirma sa mga pasweldo. Oo. Si paring Win Gatchalian na rin po ang kinikilala ng House of Representatives at ng Executive Department na Senate, Acting Senate President. At maganda po ito mga kababayan kasi deserve naman po ni Win Gatchalian ito kasi kaysa naman po kay Alan Peter Cayetano na ginagago po ang sesyon ng Senado na halos 3 araw balak nilang hindi pasukan. At binabati nga namin si Senator Win Gatchalian. Ang problema nga, ito po ang problema, Boss Mike. Ano yan? Ano yan? Hoy, Direk Freddy. Meron na naman pong threat ang gagawin ang mga Cayetano Black na hindi na po talaga magtigil-tigil sa pagkaganid sa kapangyarihan. Ano masasabi mo dyan, Direk Freddy? Mabalik si Bato. Hindi, ito lang, mga kababayan ko. Yung mga banta-banta na yan ay hindi posible. Kasi bukod sa galawang mga Duterte, talagang makikita nyo naman yung kanilang mga trolls, mga supporters dyan, lalo na sa Senado. Talagang mga saksakan ng siraulo. Kung akala mo talaga, mga kriminal ang galawan eh. Tsaka ang maganda ngayon, ito, alam mo ba to? Oh, hindi pa. Akala ko natutunan. Iniisip ko yung mga nangyayaring di maganda sa bansa natin. O nadadaanan mo yung Senado. Alam mo, minsan, pinipray ko, Lord, bigyan mo ako ng superpower. Anong power yan? Yung lahat pwede kong gawin eh. Alam mo, unahin ko? Lord, patayin mo lahat ang mga kumukontra sa gobyerno. Aray, hindi para kang ano naman yan. PJK ganyan. Patayin mo sa blessing. Ayun! Hindi pa ako tapos eh. Patayin mo sa blessing. Yun. Inuin mo, siksik-liglig. Umaapaw para hindi na magreklamo. Yun. Akala ko EJK. Pero alam mo sa totoo, kung ako may superpower, pupunta ako sa West Philippine Sea. Yung mga barko doon, pag isang ng baston kung ganon, lulubog lahat yun eh. Diba? Di wala na tayong problema sa West Philippine Sea. Kada may pupunta doon, gaganon ko yung baston ko. Lubog kayong lahat. Diba? May pupunta pa ba? Wala na. Ako tanongin mo, anong gusto ko superpowers? Ang gagawin ko. Hindi, meron pa. Ano pa? Ganito. Lahat, iisipin mo, no? Pagka nakita mo, mas mababasa mo yung tao kung eto ay gagawa ng mabuti o masama. Kapag nakita mo ng eto, kakapanood ko to ng mga... Kaka-Netflix. Diba? Netflix o sa Netflix? Hindi, doon sa cellphone. Maraming mga short film doon. Drama. Ganun. Putang ina, pagka may nakikita mo, puta, ito, masamang tao ito. Diba? Dapat meron ka lang, siguro mga 3 araw ka na lang, ha? Ganun, diba? Maubos lahat yung masasamang tao. Ako tanongin mo, anong gagawin ko pag may superpowers? Ang gagawin ko, napakadali lang naman. Lahat ng mga DDS, kahit kamag-anak ko pa yan. Kasama si Libayan dyan. Kasama si Libayan dyan. Ngayon, may superpowers, dadaling ko sila sa isang planeta. Lahat. Oo, lahat sila. Bibigyan ko sila ng sariling mundo. Dahil natural, meron silang sariling mundo, maging mamuhay na lang sila ng matiwasay doon. Kasi kung wala naman mga DDS. Wait lang, puputulin kita sa matiwasay. Paano magiging matiwasay yung may kanya-kanyang mga interes sa buhay? Hindi nga matiwasay. Magulo yan. Magiging matiwasay ang buhay nila ron. Hayaan na natin sila magkagulo kung anong gusto nila ron. Basta may sarili silang mundo. Kasi sila lang naman ang pampagulo rito sa Pilipinas. Sabi ko nga sa'yo, kitang bigyan kita ng sample kung bakit ko nasabi. Yung mga DDS hindi nga nagkakasundo-sundo eh. Paano nila makakasundo yung matino? Kung sila-sila na nga na pare-pares ang ugali, hindi pa magkasundo-sundo. Hamon na magpano. Sample. Pero nagkakasundo Bigyan kita ng sila. 2 sample. Sige, Si Maharlika at saka si Banat ba hindi magkasundo? Si Panelo at saka si Harry Roque hindi magkasundo. O kita mo, marami pang iba dyan. Paano naman sila lalaban na kami ay para sa katotohanan? Sama-sama tayo. Paano kayo magsasama-sama? Kayo nga, hindi kayo nagkakasundo. Tama. Oo nga. Si Yolo, ikaw. Pag may superpowers ka, anong gagawin mo? Ako,
Sunod si Koy. Ano ba naman to? Sige, Ano sige. na naman to na topic na... Ako kung may superpowers ako, siguro... Hindi ba yan yung naghuhubo? Hindi ako kung superpowers ko, siguro, ano na lang ako. Ako yung hollow man. Oh, halo man. man. Nakahubo nga. Hindi, gusto ko hollow man yung hindi ako nakikita. Okay, kasi sanay ako, maitim ako halos hindi ako makita eh. Na-imagine ko tuloy. Na-imagine ko tuloy kasi Halo Man, yung Halo Man na movie, di ba? Nagtatanggal siya ng lahat ng damit eh. Nawawala. Eh di syempre gagalaw-galaw nyo. Tsaka pag gano'n na ako, nagkita yung mga tao ako, puti makikita yung kuyukot ko, itim. Go na. Anong gagawin mo? Ang gagawin ko siguro pupunta ako si Digong, pipitikin ko yung betlog niya. Pung! Tapos magtataka siya ngayon. Hanggang sa mamatay na ang putang inang yan. Yun lang. Koy. Koy, ikaw. Kung may superpowers ka, anong gagawin mo? Sa mga DDS. 5, 4, Hindi, pag nakikita ko kasi ganito. Kaya ako sa totoo na sinyo, wala magsasalita kanina, super hero. Puta, sabi ko si Sincha nang nakikita ko sa si Sincha. Siguro ako si Kuro-chan. Kuro-chan? Ba't Kuro-chan? Paborito ko kasing cartoon yan. Oh. Alam mo, may baril sa kamay. Bo? Ito ang problema kapag nagiging idol si Along. Uy, pero magaling yun. Kaibigan ko yun, boss. Oo. Magaling yun. Idol natin. Kaibigan na natin. Ganyan. Oo. Ay, hindi, idol natin yan. Ano ka ba? Alam ko, hinahangaan ko yan. Shoutout mo nga. Shoutout Along Malapitan, Oo. Yes, sir. Alam mo na. Hindi pa tayo nagkikita pero nagkita na kayo ni Mima. Galing ha? May ako si Kuro-chan. Sige. Kasi si Kuro-chan kasi, natutuwa ako sa kanya. Parang may anytime na, every time na may gusto siyang banata, binabaral niya. Parang dito sa social media, pag may gusto akong banata, binabanatan ko kagad, hindi ko talaga pinapapigilan. Kaya yung mga DDS, na nagkakalat ng fake news sa Senado, nang mutya silang gano'n. Kung may superpower ako nakataga gaya ni Kuro-chan, malamang patay na lahat yung mga yon sa tuwa. Ayun, buti hindi ko dinuktong ha. Wala ko, EJK ka din eh. Hindi, pero sige. Total na nabanggit mo na yung EJK yan. Alam mo, sa totoo lang maraming bumilib dyan eh. Bakit ka mo? Even ako dati. Kasi gusto ng mga tao na dahil desperado na magkaroon ng pagbabago. Kaya yun, yung EJK na lang yung last resort nila. Balikan natin tong pinaka-pass niyan, boss. May history. Doon sa history. Dumaan si Gloria. Ang droga ba nasugpo? Di ba? Hindi. Dumaan si Pinoy. Pumutok ang droga. Kaya ang tao, nagkaroon ng pagkakataon si Duterte na from mayor jump to presidency. Nung nakuha niya yung motibo ng tao, nakita niya yung gano'n ng malakas to, droga yan. Lahat hindi nyo ba napansin? Yung mga dilawan, nilink nila lahat sa droga. Correct. Former DILG Mar Rojas, even Senator Laila de Lima, Mabilog. and then si Sonny Trillanes, they tinry din talaga na i-connect sa droga. Lahat na nakapaligid kay Pinoy. Talagang, actually, hindi sila nagtagumpay dun sa iba, kay de Lima lang sila lumusot. Nung panahon na nakikita nila na pwedeng gamitin ito, doon na nagpaputok na si Digong, na kunwari, hindi tatakbo, pakipot. Siyempre, ito namang matandang presidenteng si Ramos, kunwari, di ba, nagpaano pa, inihimo ko si Duterte na tumakbo, kasi ikaw daw yung malakas. Ngayon, nung pumutok yan, eto na. Doon na nakuha niya yung simpati ng taong bayan. Sabi ni Digong noon, di ba, naaalala niyo po, mga kababayan ko, sabi niya, tatapusin ko ang problema sa droga sa Pilipinas within 6 months. Naalala niyo yun, 6 months. Tumakbo yung 6 months, walang nangyari. Ano nangyari? Naubos ba yung droga sa Pilipinas? Hindi. Naubos yung mga biktima ng droga. Kaya siya naging malakas. Naging matunog, mabango ang pangalan niya sa taong bayan because of the war on drugs. But behind the war on drugs, si Duterte, who is the mastermind, who is the true drug lord, who is the true syndicate inside the Philippines. Diba, Duterte? Oo. Yun yung boss Mike. Yun yung pinaka pumutok sa kanya.